Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Mindanao Times. Good news po ito para sa mga kapwa ko DDS. Nangunguna pa rin si VP Sara sa presidential race sa latest survey. Vice President Sara Duterte continues to lead in the 2028 presidential race, while a majority of Filipinos have yet to decide on their prepared candidates for Vice President. According to WR Numero Philippines Public Opinion Monitor March 2026 National Survey by WR Numero Research. The survey was conducted nationwide from March 10 to 17, 2026 using face-to-face interviews with 1,455 respondents across the country. Okay, dito, Sara Duterte, 35.9%. Dati is 31, tapos naging 35. Na-maintain niya. Steady yung kanyang numero eh. Alam ko, yung bago ito, nung December ata is 35. So, 35 pa rin. Raffy Tulfo, 18.5%. Okay. Eh, hindi naman kakandidato si Raffy Tulfo. Sinasabi ng mga itong research na ang mga voters ni Raffy Tulfo, kung hindi siya kakandidato, most likely pupunta kay VP Sara. Kaya madagdagan pa si VP Sara. Ito, Leni Robredo, 15.7%. Hindi rin siya kakandidato. Nagsabi na ang mga dilawan, hindi nila kayang makumbinsi si Madam Leni. So, ang boto ni Leni Robredo, posible pupunta sa standard bearer ng mga dilawan. Either Bam Aquino or si Risa Ontiveros. Okay. Bongo, 3.6%. Ayan. Si Bongo, hindi naman kakandidatong presidente, kaya yung 3.6% niya, may dadagdag kay VP Sara. Bam Aquino, 3.2%. Kiko Pangilinan, 1.4%. Sani Angara, 0.7%. Hontiveros, lalong bumaba. 0.7%. Last time ata, ilan ba yun? Naka 2% siya eh. Nung last na survey ng WR Numero, ngayon, 0.7% na lang. Joy Belmonte, 0.4%. John B. Crimolia, 0.3%. Vince Dizon, 0.1%. Ay, nako. So, ano ngayon? Senator Trillanes, what can you say? Sino pa? Llamas. Ronald Llamas. Ano ngayon? Ano ang strategy nyo? Kahit pagsamahin nyo ang boto ni John B. Crimolia, dahil maka-administrasyon yan eh. Pagsamahin nyo na lahat ang boto, wala, mas mataas pa rin si VP Sara. So, anong gagawin nyo? Ito, impeachment. Kaya, I agree sa sinasabi ni Ronald Llamas at ex-Senator Trillanes. Itong taong ito is their make or break year. If they succeeded in convicting VP Sara, may pag-asa sila. But if not, sorry na lang. Unstoppable na ang pagpanalo ni VP Sara. Yun ang assessment ni Ronald Llamas and Trillanes. And I agree. Kaya lahat ginagawa para ma-impeach nila si VP Sara. Yes, siguro yung impeachment, may impeach siya. Kasi iba yung na-impeach, iba naman yung na-convict.
Sa ngayon, inaasahan ko na makakakuha sila ng 1/3 sa mga kongresista na mag-endorse sa impeachment complaint, kaya aakyat ang impeachment complaint sa Senado. Yun na, impeach na po si BP Sara. Kaya lang, hindi ibig sabihin na kung na-impeach siya is guilty na siya. Para bang fiscal lang muna, yung House of Representatives, yung Committee on Justice, parang mga fiscal. So, pag sinampahan ka ng kaso ng fiscal, magkaroon ng preliminary investigation, mamaya mag-decide yung fiscal kung meron bang probable cause o wala. So kung merong probable cause, yan, iaakyat niya na ang reklamo sa korte, yan, magkakaroon na ng trial. So ang judge na ang mag-determine ng innocence or guilt ng taong nasasakdal. So ganyan din kay BP Sara, yung mga kongresista, parang mga fiscal sila. So nakikita ko, mayroong makikita nila na probable cause. Although wala silang ebidensya. Fishing expedition ang ginagawa nila. Aakyat na ngayon sa trial sa Senado. Yan ang tunay na labanan. At ako, excited na akong manood ulit ng impeachment trial ng presidente. Napanood ko kasi yung trial, impeachment trial ni Pangulong Joseph Estrada noon. Nako, ang nakaka-excite yung balitaktakan, yung mga magagaling na si late Senator Miriam Defensor Santiago, napapahiya yung mga prosecutor, napapahiya yung mga witnesses pag cross-examine. Kaya yang si Ramil Madriaga na yan, sana dalhin nila sa Senado. Mangangamuti sila yan sa harapan ni Senator Judge Marcoleta, Senator Judge, sino pa? Cayetano, Senator Judge Escudero, Senator Judge yung mga abogado, Pia Cayetano. Except lang kay Senator Judge Pangilinan, abogado yan, kailang kakampi man nila. Kaya wala tayong aasahan dyan. So, good luck po, Risa Ontiveros at iba pa dyan. Sana makadikit-dikit kayo sa numero ni BP Inday Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. So nangabuslot na gyud ang iyang atop. Mo na gyud ang iyang itsura. Daga na gyud og buslot. Og mo na ni ang yero nga among gihatag. Na makaatop na sila karon. Kay ko tag kinuha kay iba ta tulo ang kay kumog sa uda. Di na natin. Hawa dia. Ano taga kang sini? O karon human na gyud sa pag-atop ang among ginahatag nga yero. Og makita gyud nato nga maayo na ang ilang mga atop tungod sa tabang. Salamat sa Ginoo nga natagan mig sin. Di na gid mi maulanan kay na ilis na gid
ang among sin nga ay manakatuig ginagid ni mga tuluan og ulan. So 5 na to ka tuig So lima na to katuig nga sin. bago pa napulihan Bago pa na po tungod yan, sa tabang. tungod sa tabang sa sin. So salamat kaayo.